Your Honor, sa tinatawag nila ngayong food porn, panay din ba ang pag-post mo ng litrato ng iyong kinakain na para kang pirming nang iinggit? Nagtataka pa ba kayo kung bakit naglipa na ngayon sa Facebook at sa ibang social media ang mga litrato ng pagkain? Food porn ang tawag dyan. Kinukunan muna ng litrato ang bawat pagkain bago ito tikman o lantakan. Bakit nga naman hindi? Bago pa man nauso ang salitang food porn, Gusto mo, ikot pa natin to. ang professional food photographer na si Mark, halos 40 taon nang nililitratuhan ang mga pagkain. Ang kanyang pictures ginagamit sa mga billboard at print ad. I got fashion, first project ko. So nag-shoot ko yan. People kind of noticed me. Then I started shooting location. I started shooting products. And then I started shooting food. Fast forward 40 years now, I'm now really known as a food product photographer. Okay, ikot. Okay, hold it. Ang sikreto raw sa magandang pag-picture ng pagkain, bukod sa mabusising pag-aayos sa presentation, Tapos yung ilaw ang tama ritong pag-iilaw o lighting. sa mga foodies or let's say people who like to photograph with their cell phones. Yung ilaw nila is the existing light. Mahirapan sila controlling the highlights and the shadows. That to me is very, very important. Those what creates yung 3D effect ng photograph. Sa katunayan, kahit si Mark, hindi raw naiiwasang matakam sa mga pagkain kanyang kinukunan. Sometimes the products are too good to be true kaminsan eh. Nandun lang and I really want to eat it. But again, the bottom line is you just have to make it look delicious as possible. Isinama namin si Mark sa pag-search ng mga pagkaing may karapatang malitratuhan. Ang unang destinasyon kung saan hindi mo alam kung ano ang iyong uunahing litratuhan. Sa isang eat-all-you-can restaurant. Ang buffet na ito sa Pasay City. Nabutan naming abalang-abala sa paghahanda 1 oras bago sila magbukas. Ang mga putahing kanilang inihahanda, halos umabot sa 300. Mas mamiminding po kasi natin ang fresh ng mga food na siniserve natin if everyday delivery po. Lalo-lalo po sa mga seafood, hindi po pwede siya yung naka-stock lang po sa freezer. Para masigurong tama ang timpla at masarap lahat ang kanilang pagkain, isa-isa muna itong tinitikman ng kanilang executive chef. Before we open, tinatry po niya yung mga food natin. Kung if may problem po sa food, automatic po, binabalik sa kitchen and nagluluto ng bago. International cuisine ang kanilang ino-offer. Chinese, Japanese, at Western. Pero ang isa raw talaga sa box office hit na putahe, ang salt and pepper crab. Ang alimango, tinimplahan ng iba't ibang spices at pampalasa at saka iniluto sa malakas na apoy para mabilis maluto. Ilang sandali lang. Pwede na! Dito lang meron eh, then masarap, crispy. 699 hanggang 999 pesos ang bayad kada tao. Depende sa araw at oras. Kailangan po ang buffet po natin, hindi po nauubusan ng food. So kailangan ma-maintain po yun. So may certain oras po tayo na kung kailangan pa po talaga magluto. Pinaniniwala ang nagmula ang salitang food porn sa feminist critic na si Rosalind Howard. Sa Amerika, pinaniniwala ang food porn ay ipinupukol sa mga pagkaing mataas sa kolesterol at fats. Ang
ilang chef naman sa France umaalma sa pagpipicture ng mga pagkain at nagbabantang ipagbawal pang paggamit ng mga camera at cellphone sa kanilang restaurants. Sa tagal daw kasi kumuha ng picture ng pagkain ng ilang customer, lumalamig na ang kanilang mga pinaghirapang lutuin kaya hindi maayos itong nakakain. Marami ring food porn pictures, nakakalula sa laki ng serving. Katulad ng gabundok na tumpok na ito ng potato strips. Ang pagkaing ito, isa palang appetizer sa restaurant na ito sa Mandaluyong. Ang pork and potato strips. Nakuha raw ni Chef Chiloy ang ideyang ito nung minsang nagbakasyon siya sa Amerika. Ang ginawa ko is nag-add ako ng pork belly, crunchy pork belly. Dinagdagan ko siya ng herbs. Nag-add ako ng truffle oil para mas bumango siya. Kasi we want, pag nag-order yung customer, we want them na ma-surprise sa laki ng servings. We want to have that wow factor. Ang patatas at liempo, hiniwa muna sa maiikli at maninipis na piraso. Iprinito hanggang lumutong. Iprinito na rin ang ibang herbs. Nung luto na, inassemble. Ang pork at potato strips, isa-isang inilayer ni Chef Chiloy hanggang maging tumpok. You just have to be careful when plating this dish and then top it with Parmesan cheese. And there you go. Kada order, 339 pesos. Pwede hanggang 5 tao. Crispy siya. Maganda yung combination ng pork tsaka ng crispy. And even if you bring it home, crispy pa rin siya. Kung food porn desserts edition naman ang pag-uusapan, tsak, may laban dyan ang litratong ito ng cake na napalibutan ng chocolate bars at punong-puno ng makukulay na chocolate candy. Ang original na nag-post nito, natagpuan namin sa Angeles City sa Pampanga. Kuha raw ito ng food blogger na si Jewel at siya raw mismo ang gumawa nito. Dapat isipin natin palagi na ang pagkain, ang presentation natin, dapat appealing siya not only to the tummy, kailangan appealing siya sa eyes din. Naging inspirasyon daw niya ang mga recipe ng cake na kanyang nakikita online. Pero sa halip na mas mahal na sangkap, local brands ng tsokolate raw ang kanyang ginamit. Sabi ko, gagawa ako ng version ko ng mas murang halaga. Abay, dahil doon, maraming mga mothers ang mas makakagawa nun. Ang ating gagawin ngayon ay ang cake base. Pinaghalo-halo ang harina, cocoa powder at asukal. Dinagdagan ang itlog, gatas, vanilla extract at butter. Nung nahalo na ng mabuti ang cake batter, ibinake sa oven. Pagkalipas ng 30 minuto, luto na ang cake base. So, lalagyan na natin ng frosting ang cake. Kokobera natin yung top. Matapos lagyan ng chocolate frosting, isa-isang idinikit ni Jewel ang mga chocolate wafer bar na ito, paikot sa gilid ng cake. Hindi lang siya decoration, siya din yung nag-hold ng chocolate bars together. At para mas kaaya-ayang tingnan, ang ibabaw, pinuno ni Jewel ng mga makukulay na chocolate candy. By far, this is the best cake ever. Binibake pa lang, kinukuha na ng mga bata. Tayong mga Pinoy, mahilig magpalitrato at mag-selfie. Mahilig ding kumain. Kapag pinagsama ang mga hilig nating ito, lahat tayo mapapatakaw tingin. Narito ang mga istoryang espesyal naming ihahain sa inyo ngayong gabi. Idol mo daw ba si si Boy Logro? Oo, idol ko yan. Maganda yan. Yan ang ganyan nyo. Kinakawasak pa. Maghihiwa ng kuhan, bilis-bilis. Samahan niyo kong umuwi ng La Union para magluto kasama ang aking ama. Hindi niya ako tinuruan. Oo, masarap magluto. Tikman ang aming papaitan, sariwang isda, at tupig. Kain na kayo ng masarap na tupig.
Mga putahing nanganganib ng malimutan, isalba. Mas masarap pa kaysa sa tinola. Sa Bohol, pasyalan natin ang 2 million peso kitchen ng isang bahay bakasyunan. Mula sa ordinaryong saging, mga masarap na panghimagas para sa mga eksperto ng saging. Bawat pamilya may mga natatanging recipe o kahit na yung mga ordinaryo lang pero binabalik-balikan. Tara na sa La Union para matikman ang ilan sa mga paboritong almusal ng aming pamilya. Katulad din kami ng karaniwang mga pamilyang Pilipino, mahilig kumain at mahilig ding magluto. Sarap! Ang madalas matoka sa kusina, ang aking daddy. Ang ilan ngang alam kong teknik sa pagluto, sa kanya ko natutunan. Ibabahagi namin sa inyo ang recipe ng daddy ko na pinapaitan. Pagkaing Ilocano mula sa karne at laman loob ng baka. Para masigurong primera klase ang sangkap, siya mismo ang namamalengke. Kailangan magandang klase kaya pinipiling mabuti kasi pag matigas din yung kakainin mo sandali lang to lutuin. Dat kan naktikuan, langan, hanan di jay dinakdakan. Chuletas nga 2 kilaw. Ano yan kuripot. Tsaka maano siya, mapili. Sinisiguro niya na primera klase yung ibibigay sa kanya. Ay, yung kwan, atay, tsaka yung tuwalya, tsaka yung papait, yung small intestine yan, yung kwan, pino, ito, para masarap. Ayun na, yung chuletas. Ano na yun, pork na ibang cut siya Kasi dito lang may cut na ganyan, chuletas. Parang yung, anya apart dyan, chuletas Dito sa may... Pork chop. Oo. Yung DJ linty pork chop niya At saka may ribs. Ito, konting gulay kasi puro karne yung mga lulutuin. May pangpapaitan, merong chuletas, parang pork steak. Kailangan breakfast, mas masarap. Sasalain ito. Sinimulan na namin ang pagluluto. Hindi kumpleto ang bakasyon namin dito sa La Union pag hindi kami kumain ng pinapaitan for breakfast. At ipapakita ngayon ng daddy ko kung paano ito niluluto kasi recipe niya ito. O daddy, game. Oh. Ano una? So, mainit na palayok. Mainit na palayok, lagyan ng manteka. Pag mainit Pag na, mainit na, lagyan ng bawang. bawang. Bawang Ilocos, mas masarap. Hindi kami nagtitipid sa bawang. Pag kailangan ng bawang, huwag magtipid sa bawang. At kailangan bawang Iloco kasi iba siya talaga dun sa imported. Pag medyo brownish na yung garlic, yung bawang, lagay na yung... Hindi pa brown din. Pag... sa karot. Pag baga nga Pag medyo brownish na, ilagay na yung kan. Hindi pa brown. Mahirap turuan ng daddy ko. Mas marunong siya sa lahat. Brownish na, lagay yung slice na luya at saka sibuyas. So sabay yung sibuyas, yung red onion para mas masarap din. Pwede rin yung white pero iba pagka yung red for pinapaitan kasi strong yung flavors ng dish na to. Tapos may luya, pangalis ng lansa, di ba
Ito na yung ito na yung mysterious ingredient. Ang tawag namin dito, papait. Ano siya yung digested grass. Yung iba kasi pag nagluluto ng pinapaitan, apdo o bile yung ginagamit. Pero yung authentic na Ilocano na pinapaitan, ang ginagamit ito. Kinukuha siya saan Small intestine. sa small intestine. So malinis to. Oo. Pero to be sure, niluluto ng mabuti ito. Ibubuhos siya lahat. Tapos, lalagyan ng water kasi ito na yung sabaw. Yung iba kasi nilalagyan nila ng suka, medyo matagal lutuin yung pinapaitan nila. Ang daddy ko, mabilis lang yung pinapaitan niya. Kasi pag masyadong humaba, tumitigas. May yung mga dating linuluto ko, pero aram mo, retired na tayo eh. Tired na tayo, retarded na tayo. Ako din, retired na. Mahilig kaming kumain, obviously. So, mahilig din kaming magluto. So, may kanya-kanyang specialty. Ang daddy ko, ang specialty, ito, pinapaitan, yung mga luto ng kambing, kinilaw o kilawin, kaldereta, masarap ang kaldereta niya. Ang cooking style ng daddy ko, halo-halo. Pinaghalo niya Ilocano, Chinese, at kung ano-ano pa. Kasi nga, half Chinese siya. Pag nag-get together kami dito sa bahay namin, potluck. So may nagdadala ng steamed chicken, desserts. Ang uncle ko magaling maggumawa ng vegetable salad. Tatanggalin natin yung bula kasi scam yun eh. Scam? Yun. Ano man yan? Ano man yan pag scam? Pork barrel scam. Scam. Ano yan, marunong yan sa mga social issues kasi wala siya ginawa kundi manood ng balita. Mas magaling pa yan sa akin sa balita minsan. Idol mo daw ba si si Boy Logro? Oo, idol ko yan. Maganda yan. Yan ang ganyan yun. Kinakawasak pa. Pag-iiwan ng kuhan, bilis-bilis. Unahin na natin yung laman. 2 kilos ng sirloin, basta yung hindi matigas na part. Tapos, tuwalya at saka liver. Ang essential element ng pagkaing Ilocano, kailangan may bitterness, may pait. Kaya nga, pinapaitan, mahilig din kami sa ampalaya, yung mga gulay na mapait, okay sa amin. Si Ma'am Jess po, kamusta po sa kusina nung mga una-unang taon po natin naturuan niya siya mag- Hindi niya ako tinuruan. Self-taught. Masarap magluto. Pasado. So, ang typical na almusal namin, bukod sa papaitan, ay meron kaming longganisa, recipe ng lola ko, pork tapa, recipe ng daddy ko na minana niya doon sa Chinese na lolo ko. Yung mga ayaw ng meat, merong fish, daing. Ito, daing na dalag ng dagat. Para na rin siyang pork steak. Hindi mo makikita yung cut na yan usually sa Manila or in some other places. Pero dito sa La Union, medyo common siya. Maya-maya pa, handa na ang papaitan. Kakain na tayo. Siyempre, mas masarap ang lahat ng ito kung pagsasaluhan. Siyempre, masaya. Bihira yun eh. Makakasabay mo eh. At saka mas marami akong nakakain kung ganyan. Maraming magandang pasyalan dito sa aming probinsya ng La Union. Katulad na lang ng restaurant na ito, River Farm, na narito mismo sa ilog ng Baroro, dito sa bayan ng Bacnotan. Masarap ditong umupo, mag-relax, at pwede ka ring mag-order ng fresh na tilapia. Pag ganitong napakasarap ng hangin, presko, maganda yung panahon, may ganitong lugar, ang sarap magbasa. Pero naisip ko sayang din ang view. Andyan lang yung ilog, mga bundok. Masarap ditong magmuni-muni muna. Kapag nagutom, no problem! Nariyan lang sa tabi-tabi ang masarap at walang kaduda-dudang sariwang tilapia.
Wala na sigurong mas fresh pa kesa rito pag gusto mong kumain ng tilapia. Ito home brinibreed nyo lang dito sa Baroro River. Yes, ma'am. Masarap ang tilapia kasi fresh na fresh eh. Po, at saka brackish water po ito. Naghahalo yung salt water at saka fresh water. At saka malinis. So siguradong masarap yung kanilang tilapia. Manong nga bulan datan, Manong? 4 months. 4 months na raw yung tilapia rito. Itong nasa cage na ito. Okay, ito na. Ito na yung ating lunch. Mabigat. Ayan, meron na tayong lunch. Sarap. Ito na yung mga hinarvest nating tilapia na pagkalalaki. Siyempre, ito na, iihawin na natin. Ay, tumalon pa. Tumalon pa, buhay pa siya. Tama-tama yung apoy, oh. Pag summer, ang dami hong tao rito. Bagong concept kasi yun sa pagkain, eh. From the farm to the table. Dito, from the river to the table or to the kitchen. 12 years ago, nag-umpisa kami na parang kainan lang, parang karinderyahan lang dito sa tabi ng ilog. And slowly, maganda naman ang takbo ng negosyo. At maraming nag-suggest na yung mga dapat kong gawin, sinunod ko naman yung mga suggestions. So, eto na po, lumaki na po ng River Farm. Bukod sa regular o itim na tilapia, meron ding golden tilapia na tinatawag ding kingfish. Masarap itong steam. Lasang sariwang-sariwa yung tilapia. So, manamis-namis siya. Matapos mananghalian sa River Farm Seafood Restaurant, syempre hindi kompleto ang pananghalian kung walang tupig. Mula sa mga bayan ng San Juan at Bacnotan, nagtungo naman kami sa bayan ng Agoo para sa masarap at paboritong merienda ng mga Ilocano, ang tupig. Ako na mismo magsasabi ang pinakamasarap na tupig sa La Union. Siguro kahit nasa iba pang mga lugar. Dito sa Agoo, La Union, matitikman sa Rolex Tupig. Ang Rolex ay mula sa pinagsamang pangalan ng mag-asawang sina Rose at Alex. Hanggang ngayon, dinadagsa na sila. Halos hindi na nila matanggap lahat ng order. Minsan nga pati ako nauubos. Noong umpisa, parang kwan lang, sideline namin na paggawa ng tupig. Dahil sa eksperimento, na-improve namin ng kaunti yung lasa. Ayan, nagustuhan naman yung mga katrabahoan namin. Ayan, nag-umpisa na, unti-unti. Ayan, ang simula. Kanino hong recipe? Kasi masarap po talaga yung tupig ninyo. Misis ko. Siyempre ma'am, yung sa paglinis, kaya ng paghugas ng mga bigas na yung malagkit. Matrabaho rin po, ano? Siyempre ma'am, mahirap. Tiyaga lang. Ang sikreto ng kanilang tupig, nasa kalidad ng ingredients. Sa loob ng 5 oras, ibinabad ang malagkit sa tubig. Giniling. Nilagyan ng kinayod na buko at tinimplahan ng asukal. Ibinalot sa dahon ng saging. At saka inihaw. Bango talaga. Kain na kayo ng masarap na tupig. Ang tupig ng mag-asawang Rose at Alex na ibibenta nila 5 piso kada piraso. Hindi kasi siya masyadong matamis. Tapos yung malagkit niya, yung texture, tamang-tama lang. Itong authentic na Ilocano merienda. Tupig. O nakakarating pa ho ng Amerika ito. At saka Europe. Kasi alam ko yung mga kamag-anak namin nagdadala niyan eh. Dahil sa kanilang tupig, dumikit na sa kanila ang swerte. Napagtapos ni na Rose at Alex ang 2 nilang anak sa kolehiyo. At ang dati nilang bahay kubo, ngayon gawa na sa bato. Nagbago ba buhay niya, Manong, dahil sa tupig? Konti-konti. Ayaw nila umamin talaga.
At ngayon, yung Rolex Tupig, nanganak na ng suman. Meron na rin silang suman. Tikman natin. Wow. Kita mo talagang magandang klase yung suman yung manak. Yung lola ko, yung apo bakit ko dito sa Goon nun, gumagawa nito. Sabi niya yun, pagka nagmantika ng mabuti, ibig sabihin hindi tinipid sa nyog. Gusto na. Oh. Bago bumalik ng Maynila, kailangang magpasalamat sa lahat ng mga biyaya. Sa simbahan ng Manawag sa Pangasinan. Para sa akin, no trip to the north and to La Union is complete kung hindi ako magdaan dito sa Manawag. This is my pilgrimage site. Regular akong pumupunta rito kasi based on my past petitions, lahat ng hiningi ko rito natupad. And for a lot of Ilocanos, kahit hindi mga Ilocano, pumupunta rito, talagang sinasadya ang Blessed Virgin of Manawag para magdasal. This is a very special place for a lot of us. May mga putahe na nanganganib ng mabaon sa limot. Iilan na lang ang nakakaalam. Kaya bago ito mangyari, alamin na natin para matikman pa ng mga susunod na henerasyon. Hindi lang bundok ng Banahaw ang napapalibutan ng maraming misteryo dito sa probinsya ng Quezon. Meron din daw kasi ritong putahe na tila malaking palaisipan maging sa mga taga rito kung paano inihahanda ang delinong manok. Ayon sa food historian na si Tina Decal, tradisyonal itong pagkain nung panahon ng mga Kastila. Ipinangalan daw sa isang binatang nagngangalang Delino nung namanhikan ito sa kanyang kasintahan. Nung unang panahon, lalo na pong bata pa ako, ang liit kong bata, mga 5 years old. Pero naintindihan ko na pag may narinig akong may dilinuhan, sigurado may pamanhikan. Ang chicken delino, isang uri ng sabaw na maikukumpara sa sinigang at tinola. Sinisimbolo raw nito ang magsing-irog, isang tandang o lalaking manok at isang dumalaga o babaeng manok na Tagalog ang ginagamit. Kapansin-pansin ding halos magkadikit ang kanilang mga tuka, tanda raw ng kanilang pagmamahalan. Sa loob ng mga manok, may palamang malagkit na bigas, nilagang itlog at mga pampalasa na sumisimbolo naman daw sa matagal na pagsasama ng magsing-irog na ikakasal. At ang itlog, sumasagisag ng fertility o biyaya na magkaroon ng mga anak. Nabago na ng tinatawag nating modernization. So as we go into modernization, dahan-dahan, medyo nakalimutan yung magandang tradisyon. Dito sa bayan ng Sariaya, nakilala namin ang cook na si Ronald. Ang pinakahuling nakakaalam daw ng recipe ng chicken delino. Yung chicken delino, tawag nila nga stuffed chicken. Pero ito talaga para lang ng version ng tinola natin. Kaso lang ito sa sibuyas, hindi siya sa luya. Tatanggalan muna ng balahibo ang mga manok. Aalisin ang mga laman loob. At babawasan ang mga tuka. Ang sibuyas at mga pampalasa katulad ng paminta, asin, toyo, patis at mga laman loob, isinangag sa malagkit na bigas. Ito na yung ginisa nating malagkit na bigas. Unahin muna natin yung itlog ipalaman dito sa native na manok. Pagkatapos palamanan ang mga manok, papalambutin ang mga ito sa loob ng 2 oras. Nakakaumay. Hanap mo na pin, Madalang ito pati. Dito naman sa bayan ng Bantay sa Ilocos Sur,
may ibubunyag ding isa pang sikretong sarap, ang ladek. Nung pinagtanong-tanong namin ito sa mga taga rito, ang iba napagkamalan itong latik mula sa nyog. Pero iba pala ito. Ladik po sa amin sa Ilocano, ma'am. Para po siya yung latik ng yung latik po ng nyug, ma'am. Hindi ma'am, ngayon ko lang narinig yun. Pero mayroon kaming ulam na ganun pero made of coconut. Pero matapos ang 5 dekadang pagkawala nito, nadiskubre namin ang kaisa-isa na lang na may hawak ng authentic recipe ng ladek. Si Mang Willie, 58 anyos. Dahil 35 taon na si Mang Willie sa kanyang trabaho bilang taga-katay ng baboy, dito na rin niya kinukuha ang mga sahog na karne para sa ladek. Dito tayo kukuha yung yung ladek sa tenga, tapos po tayo ng kunting taba, laman, at saka ito, isaw, ganito yung ladek. Walang sekreto, basta ano lang, ganun na lang, pagluluto ng ladek, kasi lang ang rekado. Yung pagpalambot, at saka yung pagluto, siyempre marami kang lulutuin, talagang matagalang ka. Magdadalawang oras, ganun. Hinugasan ang karne. Pinakuluan sa loob ng 1 oras. Ang tanging nagpapalasa raw sa putahing ito, asin. Kapag lumambot na ang karne, tatadtarin ng maliliit na piraso. Ito yung kinagtad na baboy na pinalambot, pinakuluan, at saka laman loob. Ito yung mantika, panggisa, at saka sabaw. Iginisa sa mainit na mantika at saka sinabawan ng pinaglagaan ng baboy. Pag brown na siya, wala ng sabaw, luto na. Ito yung masarap, hindi maasim, makatamtaman yung lasa. So, naimas dito nga karne ti aramid ti Ilocosur. Very healthy ang Filipino cuisine. Kasi all the basic ingredients lang yan eh. It's just that somehow along the way, medyo kinalimutan natin. But we can always go back to the basics. Kasi I believe, nung unang panahon, ang hahaba ng buhay ng mga tao, it's because we eat healthy food simple na hindi lang nakakabusog, kundi nakakalusog. Bagamat nakipagsabayan na sa modernisasyon ang bayan ng Tagum sa Davao del Norte, isang komunidad pa rin dito ang nagpanatili ng kanilang sinaunang kultura at tradisyon, ang tribo ng Mansaka. Ang kanilang datu, si Datu Jose Pinang, mula raw sa pamilya ng Babaylan. Ayon kay Datu Jose, may mga tradisyonal na pagkain daw ang kanilang tribo na hindi na raw makikita sa hapagkainan ng mga Mansaka ngayon. Isa na rito ang kyudkudan na inihahain tuwing may bisita, may ikakasal o tuwing anihan. Noong sa una, sa amin, hindi kami nagkarinderya eh. Pag panahon na kumakain kami, magluto po kami. Ang pangunahing sangkap ng kyudkudan, hito na patat ang tawag nila rito. Matapos nito, nanguha ng mga tanglad at dahon ng saging si Datu Jose. Hiniwa muna ng maliliit ang nahuling patat o hito. Maya-maya, inilagay na ang pinaghalo-halong sangkap sa loob ng dahon ng saging at saka tinalian na parang suman. Iniwan sa gitna ng baga sa loob ng 1 oras. Ganito ang pagluto ng kulturan. Huwag mong bibitawan. Bibitawan mo yan ay talagang masusunog yan. Binabantayan mo yan.
Maballo. Matamis. Medyo na pagkaluto. Tama na rin ng ating kasaysayan ang mga putahing ine-enjoy natin ngayon. Huwag nating hayaang makalimutan ang ilan sa mga ito. Isulat ang mga recipe. At kung may okasyon, ihanda dahil ang lasa ng mga ito ang siyang mag-uugnay sa atin sa nakalipas. At para rin matikman pa ng mga susunod na henerasyon. Ang ating mga sala ang center of attention ng ating mga bahay. Pero ang puso talaga ng ating mga tahanan, kusina. Kaya naman ang ilan, binuhusan ng pera at panahon ang kanilang mga kusina. Silipin natin ang ilan sa mga pinakamagagarang kusina sa buong Pilipinas. Tawag pansin ang bahay na ito sa Dawis sa Bohol. Nakatindig ang bahay sa bundok. Tanaw ang malawak na karagatan. Ang bahay bakasyunang ito, inspired ng mga bahay sa Bali, Indonesia. There are no divisions, kaya parang maaliwalas and it's cool to the eyes. At para siguruhing hindi madaling mabasag ang mga salamin, tempered glass ang ginamit. Napatunayan na nila ito nung nilindol ang Bohol kamakailan. Ang glass house hindi natinag. It's a different way of making a glass. So it's safe. It's like 150 to 200 times stronger than the normal glass. Meron din itong infinity pool. Malalaking mga kwarto. At ang isa sa binuhusan ng atensyon at gastos, ang kusina. Very modern, a very clean kitchen. Nothing, no flares. It's just a simple, clean kitchen. 2.1 million pesos daw ang ginastos para lang dito. Gripo pa lang, 30,000 pesos na ang presyo. Ang kalan at oven naman, galing pa ng Italy. Kahit nga raw padabog na maisara ang mga cabinet, walang ingay na maririnig dahil kusang sumasara ng dahan-dahan. At ang paborito raw lutuin sa 2 million peso kitchen na ito, pan-fried pink salmon in lemon and butter sauce at avocado and asparagus salad. Ngayon, ang lulutuin natin ay pan-fried pink salmon in Genovese sauce, or in other words, lemon butter sauce. Tinimplahan ng asin ang salmon, naglagay ng mantikilya sa kawali, iprinito ang isda. Nung naging golden brown, pinigaan ng lemon. Nilagyan ng capers, Para naluluto din siya sa lemon butter sauce. at itinabi. Muling naglagay ng mantikilya sa kawali. Iniluto ang asparagus. Ipinang-garnish sa pan-fried pink salmon in lemon butter sauce. Para naman sa salad, iniluto ang hiniwang asparagus. Dinagdagan ng spinach, avocado, at hipon bilang toppings. Tinimplahan ng asin at paminta at pinigaan din ng lemon. Para sa engrandeng kusinang ito, engrande rin ang pagkain.